Inulabog ng katakot-takot na sunog ang 8 residential building sa Hong Kong, 55 ng patay at halos 300 ang nawawala. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, may mga kababayan ba tayo na apektuhan ng sunog? Gigi, isang Pinay OFW ang kumpirmadong nasa ICU ngayon matapos nga matrap sa nasusunog na gusali sa Wang Fu Court Complex sa Tai Po, Hong Kong. Kinilala ang biktima na si Rodora Tunacao, isang domestic helper. Nang sumiklab ang sunog, nasa 13th floor si Rodora kasama ang kanyang 3-month-old na alaga at employer. Nakapag-send pa raw ng voice recording sa kanyang pamilya ang Pinay nang matrap sa nasusunog na apartment building. Gigi, pakinggan natin itong voice recording ni Rodora. Kami nasusunugan yung building dito. Na-stuck na kami sa room. Ang usok na dito sa loob. Hawak-hawak ko yung baby. Tulungan nyo kami! Tulungan nyo! Nasusunog na kami! Gigi, matapos nga nang maisend ni Rodora itong voice recording ay hindi na siya na-contact ng kanyang pamilya. At kanina nga, nakausap natin yung kaanak niya rito sa Pilipinas at labis yung kanilang pag-aalala. Pakinggan natin yung pahayag ng kapatid ni Rodora. Hindi po makapaniwala sa nangyari na first time niya sa Hong Kong, kakaumpisa niya lang sa trabaho. Then ganun, makaka-receive kami ng record galing sa kanya na sobra na nangihina kami. Hanggang ngayon, sobra pa rin kami nag-aalala. Oo. Gigi, ayon sa Philippine Consul General sa Hong Kong, may isa pa raw Pinay na nawawala at mismong employer ang nag-report nito at kasama ng nawawalang Pinay yung kanyang alaga na 5 years old. Samantala, umabot na sa 55 ang patay habang halos 300 naman ang nawawala sa sunog. Inaalam pa kung may mga Pinoy na kasama sa mga nasawi. Gigi? At Camille, paano nagsimula ang sunog at naapulan na ba ito? Gigi, ayon sa mga otoridad, pasado alas 2 ng hapon kahapon nang masunog ang bamboo scaffolding sa isang ginagawang gusali sa Wang Fu Court Complex. Dito raw nagsimula ang apoy hanggang sa kumalat ito sa magkakatabing residential building. Sumatotal 8 gusali na may tig-31 palapag ang natupok. Base sa paunang investigasyon, posibleng ang mga kemikal sa construction site ang mista ng apoy pero bine-verify pa yan ng mga otoridad. Napag-alaman ding hindi sumunod sa fire safety standards ang renovation. Binalot kasi ng bamboo scaffolding ang mga gusali na may plastic sheeting. Ito raw ang posibleng dahilan kung bakit mabilis na kumalat ang apoy. Sa ngayon, under control na ang sunog. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Gigi Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.